Ika nga, words are powerful. Isang salita lang ay may malaking epekto na sa isang tao. Ang maayos na pananalita ay maaaring magbigay ng magandang epekto sa makakarinig, habang ang kabaligtaran naman nito ay siguradong makakasakit ng damdamin. Pero sadya bang nakakaapekto ang mga salita? O depende pa rin ito sa tao na makakarinig? Magandang araw po sa inyo, Panyero. Ako nga ho pala, si Hana, isang online seller ng mga ukay-ukay at mabuting may bahay. Sa ilang taon ko pong pagiging online seller, masasabi kong maswerte talaga ako. Hindi po literal na swerte ha, kundi swerte dahil masipag ako at matyaga. Pero sa ilang taon po na yon, nagkaroon din naman ng aberya. Isang aberya na mismong ang hipag ko ang may gawa. Kung ano ang nangyari, ang siyang maririnig po ninyo sa kwentong ito. Ano? Nabuntis ka ng kapatid ko? Mike, nabuntis mo yung babae na yan? Wala namang problema doon ate ha. Nasa wastong edad na kami ni Hana, kaya walang problema kung nabuntis ko man siya. Ano ba yan? Paano si Jewel? Diyos ko naman, Mike. Sino ba tong babaeng to? Ate, ano ba? Huwag mo namang ganyanin si Hana. Higit 1 taon na rin kami magkarelasyon. Higit 1 taon pa lang naman pala eh. Samantalang mula pa high school, magkaibigan na kayo ni Jewel. Si Jewel na palagi nandyan para sa'yo. Na hindi ko namang gusto ate. Bakit ba ipipilit mo sa akin si Jewel? Sinasayang mo kasi ang pagkakataon, Mike. Mayaman ang pamilya ni Jewel. Kapag naikasal ka sa kanya, tiyak yayaman din tayo. Carmela, tama na yan. Hindi na maganda mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Totoo naman kasi yun, Tay eh. Nagsayang lang ng oportunidad dito si Mike. Teka nga, Ana, Jana, o ano bang pangalan mo? Hana po. Oo, sige, Hana. Hana kung Hana. Wala akong pakialam kahit ano pang pangalan mo. Pero wala ka bang magulang, ha? Wala ba nagsabi sa'yo na dapat magpakasal ka muna bago ka magpabuntis? Ate, tama na. Tama na nga yung mga pinagsasabi mo kay Hana. Buntis siya, ate. Huwag mo naman siyang istresin. Kasi nakaka-stress siya eh. Kasi nakaka-stress siya eh. Nakaka-stress ang ginawa mo. Tama na, Carmela. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh. Ang kailangan na lang nating gawin ay ang ipakasal silang dalawa. Tay, huwag mo silang ipapakasal. Pwede naman sigurong sustentuhan ka na lang ni Mike eh. Mawalang galang na po ate. Pero wala bang sariling desisyon si Mike? Buhay po namin to. Tama si Hana, ate. Magpapakasal kaming dalawa sa lalong madaling panahon. Paano si Jewel? Pababayaan mo na lang ba siya? Pagkatapos ng lahat? Kahit kailan, ate, hindi naging kami. Pero kung gusto mo maging kamag-anak siya, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya? Ba't? Tatayo? Natuto na si Mike na sagot-sagutin ako ng ganyan dahil sa babaeng yan. Para kang bata, Carmela. Tama na yan. Hindi ko rin naman gustong maikasal ang kapatid mo sa hindi nating kakilala. Pero wala na eh. Wala na tayong magagawa. Siya ang pinili ng kapatid mo. Nabuntis na rin siya. Hindi naman tayo masama para ipalaglag ang bata. Ay nako. Bahala kayo, Mike, ha? Huwag kang magsisisi kapag nakahanap ng ibang babae si Jewel. Sayang ka. May pagkakataon na tayo yumaman. Pinalagpas mo pa. Unang beses pa lang na dinala ako ni Mike sa bahay nila para ipaalam na buntis ako. Ramdam ko na kagad na hindi ako gusto ng pamilya nila. Hindi nila ako kilala. Hindi ko rin sila kilala.
Nagkakilala lang kasi kami ni Mike sa trabaho at doon ay nagkarelasyon kami. Hindi namin inaasahan na magbubunga kagad ang relasyon naming dalawa. Mabuti na lang, panyero, at pinanindigan ako ni Mike sa kabila ng pagtutol ng ate niya. Wala rin kasi akong mapupuntahan. Patay na ang nanay ko, habang ang tatay ko naman ay may sarili ng pamilya. Kaya wala na akong ibang matatakbuhan kung sakali na hindi ako pinanagutan ni Mike. Ano? Dito kayo titira sa bahay? Ano ba yan, Mike? Eh di magsisiksikan tayong lahat dito. Pansamantala lang naman kaming titira dito, ate. Hanggang sa makapanganak lang si Hana. Kailangan niya na makakasama sa bahay na mapagkakatiwalaan ko. Sandali nga. Wala ka bang nanay, Hana? Wala ka bang pamilya na pwede mong hingian ng tulong? Ang totoo po niyan, ate, wala po. Mag-isa na lang po ako sa buhay. Namatay na po ang nanay ko. Diyos ko po, Mike. Parang namulot ka lang ng babae sa kung saan. Ate, hindi ko pinulot lang si Hana. Mabait siyang babae at independent. Independent, pero hindi mo kayang ihiwalay sa bahay natin. Ay bakit ikaw? May 2 anak ka na, pero dito ka pa rin naman nakatira. Kayo lang ba may karapatang makipisan sa bahay ng mga magulang natin? Eh ako, anak naman ako. O bakit? Hindi ba ako anak? Hoy, kayong 2 talaga? Puro na lang away ang ginagawa nyo. Hindi na kayo nahiya. Ang tatanda nyo na. Tay, papayag ba kayo na dito sila titira? Huwag po kayong papayag, ha? Dagdag palamunin lang ang mga yan eh. Hindi po kami magiging palamunin dito, Tay. Alam nyo naman po na nagbibigay po ako ng pera dito sa bahay. Dadagdagan ko pong ibinibigay ko kung kinakailangan. O siya, sige. Basta't ayoko lang yung tatamad-tamad, ha? Kung gusto mong tumira dito, kailangan matuto kang makisama. Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala at tutulong po ako dito. Papayagan mo sila, Tay? Ano ba naman yan? Unang beses pa lang ni Hana na magbuntis, Carmela. Wala pa siyang alam sa mga ganyan-ganyan. Kaya mas maigi na may kasama siyang magtuturo sa kanya. Tulad mo. Ay nako, utot niya. Hindi ko siya tuturuan, no? Natuto ako mag-isa. Natuto mag-isa? Kung ganun, nasaan ang nanay mo noon? Puro ka nga tanong sa nanay mo eh. Basta. Visit pa rin ako dyan sa babaeng yan. Pagkatapos niyang sirain ang buhay ng kapatid ko. Che! Tay, hindi po sinira ni Hana ang buhay ko. Mahal ko siya at patutunayan ko po na mas magiging maganda ang buhay ko ngayon kaysa kung magpakasal ako sa sinasabi ni Ate Carmela. Hindi ka naman namin sapilitang ipapakasal sa babaeng yon, Mike. Pero tama ang ate mo. Sayang talaga. Pero ano pa nga ba ang magagawa namin, di ba? Ang kwento sa akin ni Mike, meron daw siyang kababata na gustong gusto raw ng pamilya niya para sa kanya. Ang kababatang yon ay mayaman at talagang simula high school ay may gusto na sa kanya. Yun nga lang, hindi niya raw talaga gusto ang babaeng yon. Maganda naman daw at mabait, pero ayaw niyang yumaman na ng instant. Baka gawin lang daw siyang alipin, imbes na asawa. Simula nung tumira ko sa bahay nila Mike, minabuti kong maging mabait sa kanila. Maaga pa lang ay kumikilos na ako. Ako na ang nagluluto, nagsasaing at naglilinis. Hindi ko hinahayaang may masabi silang hindi maganda sa akin. Kahit man lang ang mga magulang ni Mike. Si Ate Carmela kasi, kahit wala naman akong ginagawa, talagang nakikita niya ang lahat ng pagkakamali ko. Ultimo, maliit na bagay, napupuna niya. Lalo na nang magsimula akong magnegosyo online. Nauso ang online selling ng mga ukay-ukay na agad ko namang sinubukan.
Diyos ko, ano ba yan? Bakit ka nagdala ng 2 sakong ukay-ukay dito sa bahay? Paano kung may dalang kaluluwa yan? Eh di minulto tayo dito. Ate, walang kasamang kaluluwa yan, maniwala ka. Hindi tayo mumultuhin dito. Marami na po ang gumagawa nito ngayon. Baka kamo, marami na rin nagkakasakit dahil dyan. Baka mamaya, may sakit ang may-ari niyan eh. Lalaban ko naman po yan, ate. Bubuhusan ko rin po ng pinakulong tubig para mawala po ang mga bakterya. Ay nako, ewan ko. Alam ba ni nanay at tatay yung mga pinagagagawa mo? Sapat naman lang binibigay ni Mike para sa bahay. Pero gusto mo pa talagang kumita. Eh, wala pong magawa sa bahay pagkatapos gumawa ng gawaing bahay. Kaysa naman po, magtambay lang po ako. Tama si Hana, Carmela. Kaysa naman tumambay, abay gumawa na siya ng paraan. Naalala ko tuloy nung kabataan ko. Ganyan din ako. Ang hilig kong mag-sideline. Katulong, labandera, tindera. Hindi katulad mo, Carmela. Puro ka hintay sa asawa mo. Tamad pa sa gawaing bahay. Hindi po, no? Sadyang inaalagaan ko lang ang mga anak ko. Ayaw rin akong pagtrabahuin ng asawa ko. Anong magagawa ko? At sa katamad, Nay, paano ako makakapaglinis at makakapagluto kung ginagawa na agad ditong bida-bida mong manugang? Ay sus, palibasa. Puyat ka sa kaka-cellphone mo. Tanghali ka na kung magising. Kaya hindi mo nagagawa ang mga nagagawa ni Hana habang tumutulo pa ang laway mo. Grabe naman kayo. Ay, basta. Maniwala kayo sa akin. Hindi magiging successful ang ginagawa niyang si Hana. Nagsasayang lang yun ng pangpuhunan eh. Sino mo may gusto ng ukay-ukay? Eh wala naman. Bahala ka ate. Basta itutuloy ko lang to. Manood ka ng live ko ha. Ewan ko sa'yo. Papanoorin ko kung paano ka malugi. Kahit negatibo ang sinasabi ni Ate Carmela sa akin, nagpatuloy pa rin ako. Pagkatapos kong malabhan at mapatuyo ang mga ukay-ukay na binili ko, kagad ko yung inayos, prinesyuhan at saka nag-live. Ang totoo, mahirap gawin yun ng mag-isa. Pero ang galing ko dahil 1 beses pa lang ako nag-live. Nabenta ko na kagad ang 1.5 sako ng mga paninda ko. Ipinost ko ang mga pictures ng mga natirang damit at ang iba ay nabenta pa. May mga natira naman pero malaki naman ang kinita ko kaya ayos lang. Mike, halos naubos ang paninda kong ukay-ukay. Ang laki ng tinubo ko. Talaga? Ang galing-galing naman talaga ng asawa ko. Sabi ko na nga ba't kaya mo eh. Eh teka, ano bang gagawin mo sa kinita mo? Eh di pampupuhunan ko ulit. Ayos lang ba yun, Mike? Siyempre naman asawa ko. Basta hindi ka mahihirapan sa pagbubuntis mo. Sige lang. Nako, for sure na walang bibili niyan. Bumili na sila sa iyo eh. Kaya bakit pa sila uulit, di ba? Ano yung mga customer mo? Araw-araw kailangan ng damit na galing sa ukay-ukay? Ay nako, yan ka na naman ate. Masyado kang kontra. Magtiwala ka na lang sa kakayahan ng misis ko. Ha? Talaga? Imbis na ibili nyo na lang ng gamit para sa baby, yung tinubo ng ukay-ukay, ipampupuhunan pa ulit? Hay nako, sayang talaga. Anong sayang? Eh patutubuin naman ulit eh. Hay nako, bahala kayo. Pera nyo naman yan eh. Si ate talaga oh. Nega kahit kailan. May kayaan mo na si ate. Nag-aalala lang yun na baka malugi ako. Eh malulugi ka ba? Hindi ko naman nahahayaang malugi ako. Nakakainis lang kasi si ate. Palagi na lang kontra sa lahat ng mga ginagawa natin. Hindi siya nag-aalala na baka malugi. Ang ipinag-aalala talaga niya ay baka mamaya malamangan siya. Ano ka ba, Mike? Hindi naman siguro. Huwag ka naman ganyan sa ate mo. Eh totoo naman yun eh. Ganyan ang ugali ng ate ko simula pa nun. Gusto niya, siya palagi ang bida. Hindi ko na ginatungan pa ang sinabi ni Mike.
Palagi kasi talaga silang nag-aaway. Ang sabi ng biyenan ko, ganyan raw sila simula pa noon. Tulad ng plano ko, kumuha nga ulit ako ng ukay-ukay. Pero sa pagkakataong yon, 3 sako na ang kinuha ko. Akala ko, magtutuloy-tuloy ang malaking kita ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Yan kasi. Napakayabang eh. O see? Ano sabi ko sa'yo? Hindi na bibili ulit ang mga bumili sa'yo, di ba? Kasi nga ano? Kasi hindi naman kailangan ng tao ang ukay-ukay araw-araw. Ate, gano'n naman talaga ang negosyo eh. May mga pagkakataon na mahina at may pagkakataon naman na malakas. Sa susunod, lalakas na ulit ang kita ko. Asa ka pa? Magdadagdag na lang ako ng pambenta. Hindi lang siguro puro ukay-ukay. Ganun na lang siguro. Ay nako, dapat ang subukan mong inegosyo ay karinderya. Ayun talaga, araw-araw may kita doon. Pero kasi kailangan araw-araw din na maubos ang paninda nun. Kasi pag hindi, mapapanis, di ba? Hindi kagaya ng mga ganitong paninda. Ukay-ukay. O kaya, kung anong item, pwedeng iimbak at ibenta ulit sa susunod. Hindi mabubulok. Eh, kailan mabibenta? Ha? Kailan mabibenta yan? Kapag inipis na tinamag? Ate naman, wag ka naman ganyan. Negosyante rin naman si Kuya Zanjo, di ba? Alam mo naman siguro kung paano ang kalakaran ng negosyo. Pero ang asawa ko naman, nakikinig sa mga payo ko. Kaya nga stable ang kita ng negosyo naming bigasan eh. Eh ikaw kasi, hindi ka marunong makinig. Nag-aaksaya ka lang ng perang pampuhunan. Tiniis ko na lang ang lahat ng mga sinasabi ni Ate Carmela. Sa kabila ng takot na baka nga talagang malugi ang sinimulan kong negosyo, tinuloy-tuloy ko lang. Nagsimula sa t-shirt na ukay-ukay. Dinagdagan ko na rin ng pantalon, pambata, jacket at kung ano-ano pa. Dahil sa strategy na naisip ko na may option ang mga bibili sa akin, mas marami akong naibenta. Hindi man kagad naubos. Ang importante ay may bumalik sa akin na pera. Nagtuloy-tuloy ang kita ng negosyo kong ukay-ukay. Dahil doon, nagawa kong makapag-ipon ng pera para sa panganganak ko. Yun nga lang, dahil nga nanganak ako at ako lang din talaga ang kumikilos para sa negosyo ko, kinailangan ko na magpahinga. Ako na lang ang magtutuloy ng ukay-ukay mo. Sayang naman ang nasimulan mo, di ba? May mga bumili na sa'yo. Pwede siguro kung ako na lang ang magbenta sa page mo. Ate, sigurado ka ba? Kaya mo bang mag-live selling? Aba, oo naman. Anong akala mo sa akin? Walang alam? Hindi naman sa ganun, ate. Pero, mabusisi at kailangan mahabang pasensya ang pagla-live selling ng ukay-ukay. Hindi rin basta-bastang kikita kagad. Nako, Hana. Hindi porket kinaya mo, hindi ko na kaya. Kayang-kaya ko kaya yun. O sige ate, ikaw ang bahala. Pero, wala pa akong mailalabas na pera sa ngayon. Dahil alam mo naman, di ba? Nagastos ko sa panganganak ko. Yun lang ba? Ako nang bahala doon. Dahil hindi ko pa kayang mag-live selling, hinayaan ko si Ate Carmela na gamitin ang page ko para magbenta ng ukay-ukay na siya ang namuhunan. Alam ko na maiksi ang pasensya niya at posibleng hindi siya makakatagal. Pero hinayaan ko pa rin siya. Sinubukan ko naman siyang tulungan. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang mga dapat at hindi niya dapat gawin. Pero dahil sa katigasan ng ulo, hindi siya nakinig. Nako, napakaliit lang naman pala ng kita. Sayang lang ang pagod ko. Ate, paano nangyaring sayang ang pagod mo? Namuhunan ka ng 5,000. Kumita ka ng higit pa sa doble. Ang mga gastos ko sa paglalaba, sa kuryente, sa wifi, sa packaging, ano yon? Libre na lang ba lahat ng yon? Ate, kung ibabawas mo ang lahat ng yan sa kinita mo ngayon,
5,000 pa rin ang tinubo mo. Saan ka makakahanap ng 5,000 ngayon? Sa ilang oras mo lang na pagbebenta, di ba? Basta. Lugi. Ate, ano na ngayon ang gagawin mo sa kinita mo? Pwede mo sana yan ulit ibili ng isang sako. Nako, wag na. Diyos ko, ililibre ko na lang ang sarili ko sa masarap na restaurant. At saka, bibili ako ng nauuso ngayon na damit. Deserve ko naman ng lahat ng yan. Nagpakapagod kaya ako sa pagla-live. Nako, sayang naman kung ganun ate. Hindi yun sayang, Hana. Magagamit ko naman yung damit eh. Pagkatapos lang ng isang subok, sumuko na kagad si Ate Carmela. Sobrang na-disappoint ako na naliliitan siya sa kita ng ukay-ukay habang ako ay nalalakihan na roon. Nang umalis siya kasama ang mga anak niya para i-treat ang sarili sa isang masarap na restaurant at bumili ng mga gusto niyang bilhin, nagtatakang nagtanong si Nanay Elena. Hana, saan pupunta ang ate mo at ang mga anak niya? Akala ko bibili ng paninda ng mga ukay-ukay yon. Bakit kasama pa ang mga bata? Nay, hindi na raw po siya magtitinde. Lalabas daw po sila para kumain sa restaurant. Treat daw po para sa pagla-live selling niya. Sus, Ginoo ko. Talaga yung bata na yon ang bilis sumuko. Kumita lang ng isang beses umayaw na kagad. Nalilitan daw po siya sa kita. Hindi ko po alam kung paano niya po nasabing maliit. Halos dumoble nga po ang puhunan niya. At saka ang swerte niya. Dahil lahat po ng damit na ibenta niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon mangyayari yon. Kasi may damit na hindi maganda. Hay nako, ang anak ko talaga kahit kailan. Nag-aksaya lang ng oportunidad. Siya nga pala, ikaw. Bakit hindi ka magbenta ulit? Wala po kasing mag-aalaga kay baby Nay eh. Paano po kung sa kalagitnaan po ng pagla-live ko, bigla po siyang umiyak? Di ako magbabantay sa kanya. Walang problema sa akin yon. Oo nga po no. Tapos, bibigyan ko na lang po kayo. Ganun na lang po. Ay, gusto ko yan anak. O sige, magbenta ka lang. So, suportahan kita. Sinuportahan ako ni Nanay Elena. Nang sinabi ko kay Mike ang tungkol sa plano kong magbebenta ako ulit ng ukay-ukay, agad siyang pumayag at sinuportahan ako. Nagsimula akong magbenta ulit. Natuwa ang mga customers ko dahil na-miss daw nila akong nagbebenta. Mabilis akong nakabalik sa live selling. Bumalik din ang mga customers ko hanggang sa unti-unting naging maganda ang takbo ng negosyo. Mas maganda pa kaysa sa unang beses na sinubukan ko. Nay, Tay, happy anniversary po sa inyo. Salamat anak. Akalain mo yun. Nagtagal kami ng ganito ng nanay mo. Kahit away bate. Abay, parang ikaw pa ang lugi ha. Nay, Tay, magbihis na po kayo at aalis po tayo. Ha? Abay, saan tayo pupunta? Di magse-celebrate po tayo ng anniversary po ninyo. Ay nako, wala kaming pera Hana. Hindi po, kami na po ang bahala ni Mike doon. Nako, excited na ako. Ang bait talaga ng manugang ko. O siya, sige. Magbibihis na ako, sandali lang. Nang makapaghanda na kaming lahat, kaagad kaming umalis papunta sa mall kung saan kami kumain sa isang restaurant. Simpleng selebrasyon lang yon para sa kanilang mag-asawa. Binilihan din namin sila ng cake na pinagsaluhan naming 4. Nang matapos na kaming kumain, binili ko ng pasalubong si Ate Carmela pati na ang mga bata. Wala kasi sila sa bahay. Umalis sila kaya hindi namin nayayang sumama. Oh, umalis kayo? Saan kayo nang galing? Ate Carmela, pasalubong po para sa inyo ng mga bata. Cake? Sino may birthday? Birthday mo ba?
Wala ka bang nakakalimutan, Carmela? Anong nakalimutan ko? Ay sos, ang bata talagang ito. Mabuti pa ang manugang ko. Naalala ang anniversary namin ng tatay mo, samantalang ikaw na sarili kong anak ay nakalimutan. Ay hala! Anniversary niyo po pala. Ay teka, hindi naman kayo nagse-celebrate ng anniversary ni tatay, di ba? Siyempre, hindi talaga kami magse-celebrate kung wala kaming pera. Eh bakit po ngayon? Siyempre, libre kami nitong manugang ko. Isasama sana namin kayo ate, kaso lang umalis kayo. Saan ba kayo nanggaling? Kung gusto niyo talaga kaming isama, di sana. Kaninang umaga niyo pa kami sinabihan. Nasa bigasan kami kanina dahil walang pasok ang mga bata. Talagang hinintay niyo pa kaming makaalis bago kayo umalis ha? Ate, hindi naman sa ganun. Surprise kasi para kay nanay at tatay yun eh. At saka, nag-uwi naman kami ng pasalubong sa inyo. Kasi nga wala kayo kanina. Ay nako, ewan. Ang lagay eh. Parang ang sama kong anak dahil hindi ko magawang masurpresa ang nanay at tatay ko. Sip-sip! Carmela, ano ka ba naman? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa amin? Anniversary namin ngayon ng nanay mo ah. Di happy anniversary. Sana, naging masaya kayo kasama yung manugang nyo. Salamat sa cake at pagkain ha. Nakaramdam ako ng konsensya. Dahil sa nangyari, hindi ko inaasahan na magiging ganun kasama ang loob ni Ate Carmela. Nahiya tuloy ako bigla. Pakiramdam ko, inaagaw ko ang pwesto niya bilang anak kahit na gusto ko lang naman ay pasayahin sila nanay at tatay. May mali ba talaga sa ginawa ko, babe? Babe, ano ba yung sinasabi mo? Mali ba ang ginawa ko na sinurpresa ko sila nanay at tatay? Nahiya kasi talaga ako sa sinabi ni Ate Carmela eh. Babe, wag mo nang intindi ng mga sinabi ni Ate Carmela. Nakita mo naman kung gaano kasaya sila nanay at tatay kanina, di ba? Kung alam ko lang na magiging ganun sila kasaya kapag naililibre sila sa labas, ginawa ko na yun noon pa. Sa tingin mo ba talaga ayos lang? Oo naman. Wag mo masyadong isipin ng lahat ng mga sinabi ni ate. Hindi naman siya may anniversary. Sila nanay at tatay naman eh. Sana nga ayos lang. Sige na babe, matulog na tayo. Sigurado ko na kapag nagising na naman ng madaling araw si baby, mahihirapan ka na namang makatulog. Kahit papano, ay nabawasan ang konsensyang nararamdaman ko dahil sa pagpapagaan ni Mike sa loob ko. Binaliwala ko ang mga kantsaw ni Ate Carmela tungkol sa pagiging sip-sip ko raw. Inisip ko na lang na wala naman akong mapapala kung pakikinggan ko ang mga masasakit niyang salita. Naging mas maganda pa ang takbo ng negosyo kong ukayan. Hindi na lang ukay-ukay ang binibenta ko. Nagdagdag na rin ako ng pahulugang appliances kaya kinailangan na namin ni Mike ng mas malaking pwesto. Ano ka mo? Papatayuan nyo ng bahay ang bakanting lote sa likod ng bahay natin? Aba, kakapalan na ng mukha yan ah. Ibabayaran naman namin ni Hana ang lupa na nasa likod ng bahay natin eh. Hindi naman namin basta-bastang kukunin lang. Grabe kayo. Porkit gumanda lang ang negosyo nyo, ganyan na kayo. Mananakop na kayo ng lupa ng may lupa. Ate, kailangan kasi namin ng pwesto para sa mga kukunin kong appliances. Sana naman maintindihan mo yun, ate. Teka nga lang, Carmela. Sa'yo ba ang lupang tatayuan dyan sa likod ng bahay? Bakit magalit na galit ka? Kung tatayuan nila ng bahay, di ano pang mamanahin ko balang araw? Sige nga. Ayun! Di lumabas din sa bibig mo ang tunay na dahilan kung bakit hindi mo gustong ipagamit sa kapatid mo ang lupa. Totoo naman po eh. Grabe. Ganito na po pala no? Kapag may kasamang pera, kapag babayaran kayo, pumapayag kayo kagad. Hindi ko alam. Namukha na po pala kayong pera ngayon. Grabe. Ba't sumasobra ka na? Tay, hayaan niyo na po. Ang mabuti pa po, para hindi na po magkaproblema,
Hahanap na lang po kami ni Mike ng mauupahan. Yan, ganyan! Mas mabuti yun kaysa pakialaman nyo ang lupa namin. Feeling anak ka kasi. Pero Hana, magsasayang lang kayo sa ibabayad niyong upa. Ayos lang po. Kaysa naman po magkasamaan pa ng loob. Babe, wag mong intindihin yan si ate. Ganyan talaga yan eh. Sige na Mike, okay na. Mangupahan na lang tayo. Sinubukan pa akong suyuin nila nanay at tatay, pero hindi ko na talaga binago ang desisyon ko. Kagad kaming naghanap ng bahay na pwede naming upahan. Nakahanap naman kami ng malaki-laking bahay kung saan pwede na rin na doon kami tumira. Kaya lang, ang naging problema naman namin ay kung sino ang magbabantay sa baby namin. Eh di ako pa din, problema ba yon? Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Tuwing may live selling ka, pupunta ako sa bahay nyo para naman makatulong din ako sa inyo. Eh sinong tao dito sa bahay? Ako lang, ganon? O bakit? Kokontra ka na naman? Wala naman talaga akong gagawin dito sa bahay ah. Eh sino maglilinis? Sino magluluto ng pagkain? Aba, parang ang laking problema niyan sa'yo. Siyempre sino pa? Eh di ikaw. Bahay mo rin naman to. Kaya bakit ako lang at si Hana ang maglilinis dito? Ultimo paglalaban ng mga damit ng mga anak mo. Ako pa ba? Eh bakit si Hana? Ipinaglalaba mo ng damit ang baby niya. Abay natural. Busy kasi si Hana sa negosyo niya. Kaya ako na nagkukusang maglaba ng damit ng bata. Idinadamay ko na nga lang sa mga anak mo para hindi sayang sa kuryente. Nay, sino bang anak mo sa aming dalawa? Bakit parang mas anak niyo pa po siya kaysa sa akin? Eh mas anak kasi siyang kumilos kaysa sa'yo. Mas inaasikaso niya ako. Porke ba? May pera lang siya, ganun ba? Wala pa mang pera si Hana. Siya na talagang nag-aasikaso sa akin, Carmela. Nang dumating siya sa bahay natin, hindi siya nagpabigat. Naging magaan pa nga ang buhay ko simula nang dumating siya. Ha? Eh di magsama kayong dalawa. Porke walang nanay. Nang aagaw ng nanay ng may nanay. Ate Carmela, hindi ko naman inaagaw sa'yo si nanay eh. Yan ang sabi mo eh. Pero sa kinikilos mo, oo. Tama na nga yan, Carmela. Ang dami mo sinasabi. Hindi ka naman nagpapakaanak sa akin. Basta Hana, kapag kailangan mo ko, nandito lang si nanay ha. Tutulong ako sa'yo. Maraming salamat po, Nay. Naging maayos naman ang setup namin ni Nanay Elena. Dahil malapit lang naman ang bahay namin sa bahay nila. Siya na mismo ang pumupunta sa bahay namin araw-araw. Gusto ko sana nadalhin na lang sa kanila si baby. Pero ang sabi niya sa akin, exercise niya rin daw yun kahit papano. Ang totoo, medyo gumaan din ang buhay namin simula noong bumukod kami. Akala ko na dahil yon sa wala na kaming naririnig na masasakit na salita mula kay Ate Carmela. Ilang buwan din naging maayos ang lahat hanggang sa isang araw, bigla na lang dumating si Ate Carmela sa bahay. Ang nakapagtataka lang, iyak ito ng iyak. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na nagsusugal pala si Kuya Sanjo mo. Napakalaking tanga niya. Kaya pala kakakurampot lang ang ibinibigay niya sa akin. Yun ay dahil nabaon siya sa utang. At ngayon, nakasadla na ang buong bigasan. Hala, paano nagawa ni Kuya Sanjo yun, ate? Hindi man lang ba niya naisip na may dalawa kayong anak? Yun na nga eh. Hindi niya naisip yun. Porque sila nanay at tatay ang sumasalo halos sa kinakain sa araw-araw. Akala niya okay na. Nahihiya na ako kila Nanay Hana. Nahihiya na ako na wala akong mayambag sa bahay. Eh ate, baka makatulong ako kahit papano. Ano bang maitutulong ko sa inyong mag-asawa? Naku, nakakahiya naman Hana. Eh pumunta lang naman ako dito para magkwento sa'yo.
Dahil kapag kay nanay o kay tatay ko sinabi ang lahat ng to, baka magalit sila kay Sanjo. Ayokong masira ang asawa ko sa kanila. Kaso ate, baon na kayo sa utang. Paano yan? Magbibigay ako kahit konting tulong. Kung talagang mapilit ka, kahit pautangin mo na lang kami ng pera. Kaya lang, hindi ko kagad mababayaran ng buo ha. Dahil alam mo na nga ang sitwasyon namin, di ba? Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman ate, huwag ka mag-alala. Kahit installment mo na lang bayaran, okay lang yun. O sige, tutubuan ko na lang Hana. Hindi na ate, basta't makatulong lang kami sa'yo. Baka naman magalit si Mike niyan. Hindi siya magagalit ate, akong bahala. Tinulungan ko sila Ate Carmela. Medyo malaking pera ang ipinahiram ko sa kanila para kahit papano ay makaahon sila kagad sa pagkakalugmok. Wala akong ibang pinagsabihan ng nangyari. Inisip ko na ayoko sanang magkaroon pa ng mas malaking gulo. Pero ilang linggo lang ang nakalipas. Wala talagang sikreto na hindi nabubunyag dahil lumabas ang katotohanan. Sa laki ng utang ni Kuya Sanjo, kulang pa ang perang ipinahiram ko sa kanila. Tay, tulungan niyo po kami, pakiusap. Tuluyan na po kasi naming naibenta ang bigasan. Hindi na po namin alam kung saan po magsisimula. Diyos ko, Carmela. Bakit sa amin ka humihingi ng tulong? Matanda na kami. At wala kami malaking pera para ibigay sa inyo para makapagsimula ulit ng negosyo. Bakit hindi na lang kaya kayo magtrabaho para makapag-ipon at makapagsimula ulit? Tay, sino naman ang kukuha sa akin? Wala naman akong alam sa trabaho. At saka sino mag-aalaga sa mga anak ko? Kung si Sanjo lang ang magtatrabaho, mahihirapan kami makaahon kagad. Ay nako Carmela, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Kasalanan kasi ng asawa mo yan eh. Kasalanan nyo yan. Kaya bakit kami ang kailangan maglabas ng malaking pera para makaahon kayo ulit? Nay, minsan lang naman kami humingi ng tulong sa inyo ah. Hindi naman ako humihingi palagi. Basta Nelson, huwag mong pagbibigyan ng anak mong yan ha. Aabuso yan. Ate Carmela, bakit hindi kaya manghiram na lang kayo sa amin? May naitabi naman kami ni Hane. Babe, ayos lang ba kung paihiramin natin sila ng panimula nila? Medyo malaki naman na yung ipon natin, di ba? Teka, bakit ganyan ang itsura mo, babe? Ano kasi babe? Bakit, babe? Si Ate Carmela kasi, pinahiram ko na siya ng pera noong nakaraan. Sinikreto ko lang sa iyo ang tungkol sa pagkalulong ni Kuya Sanjo sa sugal kasi ayokong masira siya sa inyo. Ano? Teka ate, totoo ba ang sinasabi ni Hana? Oo, Mike. Pero siya naman ang nagrekomenda sa akin na pautangin ako eh. Babe, magkano pinahiram mo kay Ate Carmela? Ano kasi, 100. Ha? 100,000? Ganun kalaki? Tapos hindi pa rin nabayaran ng utang ni Kuya Sanjo? Ibig sabihin, ganun kalaki ang napatalo niya sa sugal. Anak ng putya, nasan ba si Kuya Sanjo? Bakit hindi siya makiusap sa amin? Kulang ang perang yun, Mike. Kulang. Magkano ba kasi ang utang ni Kuya Sanjo na talagang ibinenta niyo pa pati ang tindahan niyo? 250,000, Mike. Diyos ko, Nelson, may himatay yata ako. Pauwiin mo rito si Sanjo. Siya ang ipakausap mo sa amin. Sa sobrang galit ng mga biyanan ko kay Kuya Sanjo, halos masuntok siya ni Tatay Nelson. Lahat kami ay hindi makapaniwala dahil sa laki ng naipatalo niya sa online sabong. Nalaman namin na habang nagbabantay ng tindahan
Ginawa niyang libangan ang pagsusugal. Palaki ng palaki ang talo niya. Hanggang sa tuluyan niya ng naisanla at naibenta ang ibang mga gamit nila na umabot na rin sa pangungutang sa bangko. Sa pag-asang makakabawi, pinupuhunan pa niya sa online sabong ang mga nautang niyang pera. Babe, hindi ka dapat nagpahiram ng pera na hindi mo muna ako kinukonsulta. Kasi babe, naawa talaga ako kay Ate Carmela. Iyak siya ng iyak. Wala raw siyang mapagsabihan ng problema niya. Kaya, para hindi niyo na mausgan si Kuya Sanjo kung sakali na malaman niyong nalulung siya sa sugal, hindi na ako nagsalita. Akala ko kasi malaking tulong na ang pinautang kong 100,000 sa kanya. Ang hindi niya sinabi, ganun pala kalaki ang utang nila, babe. Kahit na babe, mag-asawa tayo eh. Dapat sinasabi mo sa akin kung ano man ang mga nangyayari sa'yo. Pasensya na talaga, Mike. Hayaan mo. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Mabuti naman kung ganun. Dahil sasama na talaga ang loob ko sa'yo kung sakali man na gawin mo ulit to. Pasensya na talaga, babe. Ay, pero siya nga pala. Tutulungan ba natin sila Ate Carmela? Hindi na. Malaking pera nang naipahiram natin sa kanila. Kailangan pa nga natin bawiin yung perang ipinahiram mo eh. Paano kung tayo naman na magkaroon ng emergency, di ba? Kung sa bagay tama ka. Pero, wag naman sanang magkaroon ng emergency. Sana nga. Sa sumunod na mga araw, ramdam naming lahat ang bigat ng pagkakaroon ng malaking problema nila Ate Carmela. Ilang beses siyang humiram ng pera sa akin para mapunan ang pang-araw-araw na gastusin nila sa bahay. Naawa naman ako, kaya binibigyan ko rin. Agad na nakahanap ng trabaho si Kuya Sanjo. Bagay na kahit papano ay nakabawas sa problema nila. Ang hindi lang namin inaasahan ay ng isang araw, nagulat na lang kami na nabawi na nila Ate Carmela ang bigasan. Wala pang 2 buwan simula noong kinuha yon ng pinagkakautangan ni Kuya Sanjo. Nay, hindi naman po sa nakikiusyoso ko, no? Pero alam niyo po ba kung paano nabawi ni Ate Carmela yung bigasan? Kahit na 2 buwan pa lang po simula nung nakapagtrabaho si Kuya Sanjo. Nako, ipinag-aalala ko nga rin yan. Hindi naman ganong kadali ang makakuha ng ganong kalaking pera, hindi ba? Ano po bang dahilan, Nay? Ang sabi niya, may kaibigan daw siyang nagpahiram sa kanila ng pera. Tapos ang pera, wala nang tubo. Wala pang deadline kung kailan magbabayad. Parang imposible nga, ano? Ganon din po ang sinabi ko kay Ate Carmela, Nay. Kung kailan na lang po nila ako babayaran. Pero kasi, ikaw pamilya ka naman namin. Pero yung nahiraman niya, kaibigan lang, Hana. Kaya imposible talaga. Imposibleng walang ginawang kalokohan ng anak ko. Kung tutuusin, kaya naman nilang mabuhay sa sinasahod ngayon ni Sanjo sa bagong trabaho niya. Pero mayabang ang Ate Carmela mo. Hay, ewan. Kinakabahan naman po ako, Nay. Anong kalokohan naman po kaya ang nagawa ni Ate Carmela kung sakali? Nako, wag naman sana na naging pokpok na ang batang yon. Nay, wag naman po kayong ganyan kay Ate Carmela. Isipin na lang po natin na baka nga may ganong klaseng kaibigan na kaya siyang pautangin ng ganong kalaki. Ramdam namin na parang may kakaiba sa paraan kung paano nakabawi sila Ate Carmela. Ipinagsawalang bahala na lang muna namin yon. Inisip namin na baka nga pwede. Na baka pwedeng may isang mabuting tao na hindi ka mag-anak ang kayang tumulong kila Ate Carmela. Nagtuloy-tuloy naman ang pagbawi nila Ate Carmela at Kuya Sanjo. Paunti-unti rin silang nakakabayad sa amin. Pero hindi si Ate Carmela ang nag-aabot ng pera, kundi si Kuya Sanjo. Medyo nagtataka nga ako roon. Pero ang sabi ni Mike, baka raw nahihiya lang si Ate Carmela na mag-abot ng pa-1,000
kada linggo. Hanggang sa isang gabi. Oh babe, saan ka pupunta? Bihis na bihis ka yata. May reunion kasi kami ngayong araw eh. Biglaan kaya hindi ko na nasabi sa'yo. Ganon? Reunion? Saan ba yan? High school classmates, babe. Ganun ba? Hanggang anong oras kayo ron? Hindi ko lang sigurado, babe eh. Pero baka madaling araw na ako makauwi kasi anong oras na rin. Gusto mo ba sumama? Medyo alanganin nga akong pumunta ron eh. Bakit naman? Basta ewan, parang tinatamad lang ako. Pero ayoko naman maging KJ. Ano babe, gusto mo ba sumama? Hindi na. Walang magbabantay kay baby eh. Ayoko namang iwan siya kay nanay. Mahihirapan si nanay kapag nagising ng madaling araw si baby, di ba? Kung sa bagay. Pero ihahatid ko kayo sa bahay nila nanay ha. Kasi ayoko naman na iwan kayong dalawa lang dito. O sige, ayos lang din sa amin. O sige na, paalis na ako. Magbihis na kay ni baby. At kukunin ko na ang baby bag niya. Hindi ako komportable sa reunion nila Mike na gabi ang ganap. Pakiramdam ko ay may iba pang mangyayari. Pero dahil ayokong isipin niya na masyado kong maigpit at selosa, pumayag na lang ako. Ang sabi rin naman kasi niya sa akin, magpapadala siya ng pictures kapag naroon na siya. Pagkarating sa bahay nila Nanay Elena, agad na umalis si Mike. Halos 1 oras din ang nakalipas bago siya nag-send ng picture sa akin kasama ang mga kabatchmate niya. Doon lang ako nakaramdam ng ginawa pagkatapos ko siyang replyan na mag-enjoy siya at mag-ingat pauwi. Pagkatapos nun, natulog na ako. Pero nagising na lang ako nang marinig ang malakas na sigawan mula sa labas ng kwarto. Paglabas ko, naabutan ko doon si Mike at Ate Carmela na kasalukuyang inaawat ni Kuya Sanjo. Ate Carmela naman! Bakit ka naman ganyan? Sa dinami-rami ng taong pwede mong hingan ng tulong. Si Jewel pa talaga! Sinong hihingan ko ng tulong? Ultimo pamilya ko ayaw tumulong. Kayo mag-asawa. Pinahiram nyo nga kami. Pero parang may sama pa ng loob. Paano hindi sasama ang loob ko? Hindi pinaalam sa akin ng asawa ko na pinautang ka niya. At saka, hindi naman na kami umangal ah. Hinayaan na namin kayo. Pero bakit naman? Bakit kay Jewel, ate? Siya lang ang kakilala ko na pwedeng tumulong sa akin, Mike. Bakit ba? Ano bang problema doon? Naapakan ba ang pride mo? Oo. Hindi mo lang alam kung gaano ako napahiya ron. Pinagkakalat ni Jewel na pinautang kanya ng pera. Nakakahiya, ate. Ang sabi pa sa akin ng mga dati kong classmates, akala raw nila asensado na kami. Pero bakit hindi ko raw kayang tumulong sa mismong kapatid ko? Ayun! Sabi ko na eh. Bakit? Totoo naman na umasenso lang kayo na mag-asawa. Sinuwerte lang. Pero ayaw nang lumingon sa pinanggalingan. Teka lang po, Ate Carmela, mawalang galang na po. Pero hindi po swerte lang ang nangyayari sa amin ng asawa ko. Pinagpaguran po namin ang lahat ng yon. Pinagtiyagaan namin magtiis para lamang pumaabot namin kung ano man ang nangyayari sa amin ngayon. Oo talaga? Parang napaka-imposible nga na umasenso kayo eh. Parang may kakaiba. Nanlalalaki ka siguro no? Tulad ng sinabi ng mga kapitbahay. Siguro may lalaki ka dyan sa online na yan. Afam na pinadadalan mo ng sexy videos mo para magkapera ka. Naku ate, hindi ako ganun. Ate Carmela, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Sumusobra ka na. Oo, totoo naman eh. Imposibleng gumanda kagad ang buhay nyo porque nagtitinda kayo ng ukay-ukay. Magdadalawang taon na ako nagtitinda ng ukay-ukay, ate. At hindi kami asensado. Ate Carmela, may sapat lang kaming pera. May sapat na ipon na ipinahiram ko pa sa'yo kasi naawa ko sa kalagayan nyo. Pagkatapos sasabihan mo lang kami ng masasakit na salita. Grabe ka naman, ate. Hoy, Hana, ako ba ang namilit na pautangin mo ko? Ikaw ang nagsabi sa akin, di ba?
Bakit ngayong galit ka? Kasi hindi pala bukal sa loob mo, no? Bukal sa kalooban ko yun, ate. Kaya nga, hindi ko sinabi kahit na kanino. Kasi ayoko nang masira kayo. Sinungaling ka. Gusto mo na talagang ipamukha sa akin na asensado ka na, samantalang kami ay lugmok na lugmok sa utang. Tama na, Carmela. Tama na sinasabi mong yan, pakiusap. Sila naman po nag-umpisa nito eh. Galit na galit yung anak mo lalaki dahil nangutang ako sa babaeng dapat niyang pinakasalan. Naapakan ng pride niya. Hindi naman talaga tama, Carmela. Alam mong may gusto sa kapatid mo yon na may asawa na. Ano naman, tay? Kasi naman, kung si Jewel lang sana ang napangasawa nitong si Mike, di sana, asensado na tayong lahat. Sana, hindi tayo nagpapakahirap ng ganito. Hindi sana nagkadaleche-leche ang buhay ko. Tama na, Carmela. Tama na! Tama na! Aray ko! Tay, ano po nangyayari sa inyo, Tay? Ang sakit! Ang sakit ng dibdib ko! Inaatake si Tatay Nelson. Dali natin siya sa ospital. Tay! Tay! Diyos ko! Kasalanan niyo lahat to! Buwisit kayo! Ikaw, Hana, kapag may nangyaring masama kay Tatay, ikaw ang may kasalanan! Hindi ako nakasagot sa lahat ng paratang ni Ate Carmela sa akin. Basta't umiyak na lang ako ng umiyak habang lahat sila natataranta na sa nangyayari. Kagad akong tumawag ng ambulansya. Mabuti na lang at dumating kagad yon. Naiwang kami ni Nanay Elena sa bahay kasama ang mga bata habang sila Kuya Sanjo, Ate Carmela at Mike ay sinamahan si Tatay Nelson sa ospital. Diyos ko po, huwag niyo po sanang kunin ang aking asawa. Diyos ko! Nay, kasalanan ko po ito. Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin dito, ay ang Ate Carmela mo. Kahit kailan talaga wala siyang pakialam sa mga pwedeng kahahantungan na mga aksyong ginagawa niya. Ni hindi man lang niya naisip na pwedeng magalit si Mike. Siraulo talaga ang batang yun. Nay, huwag po kayo magalit ng ganyan at baka kayo naman po ang atakihin. Huminahon lang po kayo. Hindi ko kayang huminahon, Hana. Paano kung mawala na sa akin ang asawa ko? Paano na? Magdasal po tayo, Nay. Sana maging maayos ang lahat. May awa po ang Diyos. Sa awa ng Diyos, nakasurvive naman si Tatay. Yun nga lang, dahil sa nangyari, kinailangan niya ng huminto sa pagtatrabaho dahil hindi na niya kayang igalaw ng maayos ang kalahati ng kanyang katawan. 1 linggo rin siyang nakakonfine sa ospital bago tuluyang pinalabas at nakauwi ng bahay. Dahan-dahan lang po sa pag-akyat, Tay, ha? O ayan po, sige. Dito po sa upuan. Yan, dahan-dahan lang. Mabuti naman po at nakauwi na kayo, Tay. Sobrang nag-alala po si Nanay Elena sa inyo. Nasaan siya? Nasa kusina po nagluluto ng ulam. Gusto niya raw po na siya ang magluto para sa inyo. Ang asawa ko talaga. Maalalahanin. Tay, nag-aalala pa rin po ba kayo dahil hindi na po kayo makakapagtrabaho? Bakit hindi? Paano kami ng nanay mo? Senior naman na po kayo, Tay. Nakakatanggap naman kayo ng mga benepisyo para sa senior. Kung kulang naman po, kami na pong bahala doon. Hindi lang yun eh. Po, ano pa po bang problema, Tay? Hindi ako sanay na nasa loob lang ng bahay. Tay, makakasanayan nyo rin po yan. Kita nyo na po, 2 taon na po namin kayong pinipilit na magretiro na. Kung hindi ka pa po na stroke, hindi ka pa magpapahinga. Hindi naman kasi ako may stroke, kundi dahil sa ate mo. Ay, kailan kaya siya magtatanda?
At tanda-tanda na wala pa rin pinagkatandaan. Tay, pigilan niyo po ang galit niyo. Hindi po dapat kayo magalit at baka atakihin na naman po kayo niyan. Hindi ako galit. Mahinahon ako. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Malas talaga kami sa anak naming si Carmela. Pero alam mo, maswerte naman kami sa manugang. Swerte po kayo kay Hana. Oo, dahil siya ang nag-ugnay sa atin. Noon naman lahat tayo magkakalayo-layo ang loob. Lalo na ikaw. Halos hindi ka umuwi ng bahay. Pero dahil kay Hana, naging malapit ka sa amin, anak. At saka, kita mo nga, at siya pa rin na nagbayad ng ibang pangangailangan ko sa ospital. Napakalaki ng naitulong ni Hana sa atin, anak. Siya ang dumating na swerte sa buhay natin. Tatay naman, wag naman po kayong ganyan magsalita. Mabait lang po talaga kayo kaya sinusuklian ko lang po ang kabaitan niyo sa akin. Hindi rin, Hana. Nung una kasi talaga, hindi ka namin gusto para kay Mike, inaamin ko yan. Pero ikaw mismo nagpatunay sa amin na hindi ka basta-basta. Sobra ka pa nga para sa anak namin na ito. Sobra naman po kayo sa akin, Tay. O siya, tama na ang dramahan niyo dyan. Nelson, asawa ko, kumain ka na ba? Nagluto ako ng nilaswang gulay para sa'yo. Kailangan mong lumakas at para mangyari yon, kailangan mong kumain ng masusustansya. Nako, ano ba yan? May kalabasa! Ano ka ba? Kaya ang aga mong magkaroon ng high blood dahil sa kakakain mo ng karne. Eh masarap yan, masustansya yan. Sabi ko nga, hindi naman ako umaangal eh. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring nakasanayan ni Tatay Nelson ang sitwasyon niya. Matyaga siyang tinutulungan ni Nanay para makarecover sa nangyari sa kanya. Ako naman ay nagsimula na ulit sa pagtitinda ng ukay-ukay online. Huminto kasi ako sa pagtitinda dahil kailangan kong bantayan si Nanay Elena. Sa buong linggo kasi na nakakonfine si Tatay Nelson, walang ibang magbabantay kay Nanay kundi ako lang. Ni hindi ko alam kung nasaan na si Ate Carmela. Halos hindi na namin siya makita. Umuuwi lang siya tuwing gabi kung kailan patulog na ang lahat. Hanggang isang umaga, sa halip na si Nanay ang dumating sa bahay para magbantay kay baby, si Ate Carmela ang dumating. Ate Carmela, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Nanay? Huwag ka nang umasang pupunta pa rito si Nanay. Hindi na niya babantayan ang anak mo. Dahil mga anak ko na ang kailangan niyang bantayan. Ano? Bakit ate? Magtatrabaho ka na ba? Bakit? Ikaw lang ba may karapatan na magtrabaho? Na magpaalaga ng anak sa nanay ko? Ate, wala naman akong sinasabing ganyan. Wala nga. Pero sigurado ako na yon ang nasa isip mo. Ang kapal ng mukha mo. Feeling swerte sa pamilya. Ate, bakit ka ba nandito? Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin yung mga sinasabi mo ngayon? Wala lang. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa'yo. Ate, nasisiraan ka na ng bait. Ikaw ba naman ang agawan ng pwesto sa pamilya? Hindi ka ba masisiraan ng bait? Ate, ano ba sinasabi mo? Hindi ko inaagaw ang pwesto mo sa pamilya nyo. Asawa ko ni Mike. Na feeling anak. Ah, eto nga pala. Ayan. Ayan na ang natitirang pera na utang ko sa'yo. Baka isumbat mo pa sa akin yan. Ate Carmela naman. Kailan ba ako nanumbat sa'yo? Kailan ako may nasabing masakit sa'yo? Ikaw ang palagi may nasasabing masasakit na salita sa akin. Kahit na sinusubukan ko maging mabait sa'yo. Pero bakit ganun? Bakit lahat ng ginagawa ko masama para sa'yo? Dahil alam ko naman na hindi bukal sa loob mo ang lahat ng mga ginagawa mo, Hana. Lahat, puro pansisip-sip lang sa mga magulang ko. Ate, hindi totoo yan. Yun ang totoo. Ito ang tandaan mo, Hana. Balang araw, mauubos din ang swerteng meron ka. Hindi pang habang buhay yan.
Kaya humanda ka! Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Ate Carmela. Pero ang totoo, nangilabot ako sa sinabi niya. Pakiramdam ko, sumusobra na ang pag-aapi niya. Pakiramdam ko, sumusobra na ang pang-aapi niya sa akin na umaapaw na yon at pwedeng makagawa na siya ng hindi maganda dahil sa sobrang galit niya. Nang umalis si Ate Carmela, hindi na ako nakapag-live selling. Napaiyak na lang ako sa sobrang sama ng loob. Kahit anong isip ko, wala talaga akong maisip na dahilan kung bakit ba galit na galit siya sa akin. Babe, huwag mo nang intindi ng mga sinabi ni Ate Carmela. Alam mo naman yun eh. Palagi siyang ganyan kung magsalita. Pero babe, kakaiba kasi ang tono ng pananalita niya. Natatakot ako na baka mamaya meron siyang gawing hindi maganda. Babe, kahit gaano pa kasama kung magsalita ang ate ko, hindi niya kayang gumawa ng masama. Sana nga babe. Ewan ko ba? Hindi ko rin alam kung bakit naiisip ko ito. Hayaan mo babe, kapag nagkaroon ng pagkakataon, kakausapin ko si ate. Siya nga pala. Paano pala yan? Sino mag-aalaga kay baby habang nagla-live selling ka? Hindi ko nga rin alam eh. Ang naiisip ko, kumuha ng tagapag-alaga sa kanya. Pero hindi naman ako sigurado kung magiging maayos ba ang pagbabantay sa kanya. Ang mabuti pa, ako na lang ang hahanap na mag-aalaga kay baby. Sisiguraduhin ko na mapagkakatiwalaan ang makukuha natin. Kumuha nga si Mike ng mag-aalaga sa baby namin. Pinsan niya lang din ang kinuha niyang tagapag-alaga, kaya kampante kami na maaalagaan niya ang bata ng maayos. Wala namang nangyaring kakaiba sa mga sumunod na araw, taliwas sa kung anong naisip kong pwedeng mangyari. Pero makalipas lamang ang 1 linggo, bigla na lamang akong nilagnat ng napakataas. Dahil doon, hindi nakapasok si Mike sa trabaho niya. Babe, kumusta na ang pakiramdam mo? Nabawasan na ba ang sakit ng ulo mo? Medyo gumaan-gaan na babe. Pero bigla naman sumakit ang tiyan ko. Ha? Saan banda? Gaano kasakit? Dito, sa gitna. Hindi ko may paliwanag ang sakit eh. Para bang may tumutusok na parang umiikot ang sikmura ko. Nako. Hindi kaya epekto yan ng binat mo? Hayaan mo at tatawagin ko si nanay para hilutin ka. Kaso, baka walang magbabantay sa mga anak ni Ate Carmela. Eh di, dali natin dito sa bahay. Huwag ka nga masyadong matakot kay ate. Dumating nga si Nanay Elena sa bahay kasama ang mga anak ni Ate Carmela. Nang hinilot ako ni nanay, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na nang magsindi siya ng pangsuob. Pakiramdam ko, lahat ng mga sakit na nararamdaman ko ay nawala. Nawala kagad ang lagnat mo ha. Pero napakalamig ng balat mo. Siguro dahil talaga yan sa maaga kang nagtrabaho pagkatapos mong manganak. Sinisiguro ko naman po, Nay, na hindi ko po pinapabayaan ang sarili ko. Eh ganun talaga. Minsan kahit gaano ka pa mag-ingat, nabibinat ka pa rin. Bawas-bawasan mo na lang talaga ang pagiging masipag mo, Hana. Sobrang sipag nga po kasi talaga nitong si Hana eh. Minsan kasi hindi rin mapakali ang babaeng yan. Ay nako, hayaan mo anak, Hana. Yayaman din kayo. Huwag mo lang madaliin at baka madali din ang buhay mo. Hindi lang po kasi talaga ako mapakali kapag wala po akong ginagawa. Kailangan mong matutong magpahinga, Hana. Isipin mo ang kalusugan mo. Kahit hindi ko pilitin, wala akong nagawa, kundi ang magpahinga muna. Ilang linggo ring pasulpot-sulpot ang lagnat ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon na ako. May pagkakataon pa, nasuka ako ng suka na para bang lahat ng kinakain ko ay isinisuka ko na. Hanggang sa labis na gutom,
Nagkaroon na rin ako ng halusinasyon na para bang ang lahat ng mga taong nasa paligid ko ay sasaktan ako. Hanggang sa isang araw, bigla na lang akong natauhan. Teka, nasan ako? Babe, Hana. Sa wakas, nagsalita ka na rin. Anong nangyari sa akin? Nasan ako? Nasa ospital ka. Ilang araw kang tulala at parang wala sa sarili. Kaya, dinala ka na namin dito sa ospital. Kung ganun, nasan si baby? Sino nag-aalaga sa kanya? Huwag kang mag-alala at inaalagaan siya ni nanay. Ano na nararamdaman mo, babe? Ayos ka na ba? Wala bang masakit sa'yo? Hindi ko alam, Mike. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko. Parang natulog lang ako tapos paggising ko nandito na ako. Ano ba nangyari sa akin? Mike, natatakot ako. Nababaliw na ba ako? Hindi, babe. Hindi ka nababaliw. Sadyang napagod ka lang daw, sabi ng doktor. Nagsagawa ng maraming laboratory test ang mga doktor at wala naman silang nakitang kakaiba sa'yo. Kaya inisip nila na baka sa stress at pagod mo lang yan. Simula noong bumalik na ako sa tamang ulirat, naging mas maingat na ako sa sarili ko, panyero. Isang buwan din na hindi ako nagbenta online sa takot na baka stress ang dahilan kung bakit bigla na lang akong nagkaganon. Kaya lang, nang handa na sana akong bumalik ulit sa pagtitinda, hindi ko inaasahan na parang sunod-sunod naman ang kamalasang nangyayari sa akin. Una, naskam ako sa binili kong isang sako ng ukay-ukay. Pangalawa, ay nasira ang internet connection ko sa bahay. Hanggang sa naging mas sunod-sunod pa ang kamalasan. Halos hindi na nga ako makapagtinda. Nalugi pa ako. Bakit ganito? Bakit sunod-sunod naman ang kamalasan ko, babe? Ilang linggo ko lang sinusubukang bumalik sa pagtitinda. Pero palagi na lamang may hadlang. Hana, huwag mong isipin na minamalas ka. Baka naman kasi kailangan mo lang talaga ng sapat na pahinga. Baka kaya nagkakaganyan ka dahil pinipilit mo. Hindi eh. Hindi ko na pinipilit. Parang may kung ano pa rin nangyayari. Babe, nai-stress na ako. Paano kung magalaw na natin ang iniipon nating pera? Dahil wala na ako na ibibenta. Ayos lang, huwag ka ma-stress. Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo niyan eh. Hindi ko kasi mapigilan eh. Malaki ang upa natin dito sa bahay na to. Walang pumapasok na income sa atin. Ang mangyayari, patuloy lang tayo magbabayad ng upa kahit wala naman tayong kinikita. Ay nako, ang mabuti pa. Umuwi na muna tayo kay nanay para hindi mo masyadong isipin ang bayad sa upa dito sa bahay natin. Pero babe, nakakahiya naman yun. Hindi yun nakakahiya, babe. Mas mabuti nga yun eh. Kasi may makakasama ka sa bahay. Baka nahihirapan ka rito kasi wala ka masyadong kausap, kundi ang cellphone mo kapag naka-live selling ka. Pero babe, iniisip ko kasi si Ate Carmela. Pabayaan mo nga siya. Huwag mong isipin kung anong sasabihin at iisipin niya dahil hindi naman sa kanyang bahay na yon. Agad kaming nagpaalam kila nanay at tatay na babalik na muna kami sa bahay nila. Pumayag naman sila nanay dahil natatakot nga din sila na baka kung ano na ang mangyari sa akin. Pero habang naghahakot kami ng mga gamit, tulad ng inaasahan, nagalit si Ate Carmela. Oh, anong ginagawa niyo rito? Bakit naghahakot kayo pabalik ng mga gamit ninyo? Ate Carmela, pakiusap naman. Huwag ka nang dumagdag pa sa problema namin. Ay! Ako pa pala dumadagdag sa problema nyo? Eh kayo nga makikipisa na naman dito. Bakit? Ubus na ba ang pera nyo? Kaya kayo bumabalik dito? Carmela, ano ba yan? Yan! Kakampihan nyo na naman ang paborito nyong anak at manugang. Sanay naman na ako eh. Ate Carmela, pansamantala lang naman kami rito, pasensya na. Nagkaroon lang kasi ng problema. Nako, paano yan? Ang lakas ng kutob ko na hindi lang magiging pansamantala ang pagtira nyo rito. Huwag ka mag-alala ate,
Gagawa ko ng paraan. Hindi ka na makakagawa ng paraan, Hana. Hindi na. Teka nga ate, bakit parang sigurado ka yata? Sigurado ako. Dahil alam kong bawat tao ay may karma. At ikaw, kinakarma ka na. Paano naman kakarmain si Hana, Carmela? Sige nga. Ayus-ayusin mo mga pinagsasasabi mo ha. Sumasobra ka na. Imbis na sumagot, ngumiti lang ng tila may ibig ipakahulugan si Ate Carmela. Dahil doon, nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko, may ginagawa siyang masama. Yung bagay na una kong naramdaman noong huling beses na nagkausap kami bago nagkandaletse-letse ang mga pangyayari sa buhay ko. Simula noong bumalik kami sa bahay ng biyenan ko, minanmanan ko na si Ate Carmela. Alam kong masama ang bantayan ang buhay ng iba. Pero malakas kasi ang pakiramdam ko na kung anuman ang nangyayari sa akin, posibleng siya ang dahilan. Hindi ako naniniwala noon sa malas at swerte. Pero simula nung siya mismo ang nagsabi na mauubos din ang swerte ko sa buhay, pakiramdam ko, unti-unti nga talaga akong minalas. Hanggang sa isang araw, tuluyan ko ngang nakumpirma ang hinala ko. Nay, halos 2 buwan na naman ako nakapahinga at hindi nagla-live selling ng ukay-ukay. Ano kaya sa tingin mo kung magsimula na ako ulit? Pwede naman anak. Pero wag mo lang aabusuin ang sarili mo. 1 o 2 oras lang sa isang araw pwede na yon. Kaya nga po, Nay. Saka, balak ko na rin po sanang i-post ng tuluyan yung natitirang items na paninda ko. Sayang naman po kasi kung nakatambak lang. Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin yan. Pero kung ano sa tingin mo ang tama, di yun ang gawin mo anak. Sige po, Nay. Nay, salamat po sa palagi niyo pong suporta sa akin ha. Ay nako, wala yun anak. Ramdam ko ang kagustuhan mong kumita at makatulong. Kaya susuportahan kita sa kahit na anong gusto mong gawin. Parang anak na rin kita dahil asawa ka ng anak ko. Sige po, Nay. Hayaan niyo po. At kapag nakabawi na po ako rito sa pagla-live selling ko, babawi din po ako sa inyo. Ano ka mo? Magla-live selling ka ulit? Seryoso? Ate Carmela, hindi ka pumasok sa trabaho? Huwag mo nang ituloy ang katangahan mo na mag-live selling ka ulit. Malulugi ka lang. Carmela, ano ba? Ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko lang naman kay Hana ang totoo. Laos na siya. At sigurado na kapag nag-live selling siya ulit, wala nang bibili sa kanya. Ang tagal niya nang hindi nagla-live eh. Bakit ba parang sigurado ka, ate? Sigurado lang ako. Kasi, kailan ba ako nagkamali? Hindi ako naniniwalang wala kang ginagawa, Ate Carmela. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit nagkakandaletse-letse ang pagla-live selling ko, no? Ganyan ba talaga kapag galing sa maraming pera tapos biglang naubusan na? Parang nababaliw? Hindi ako nababaliw, Ate Carmela. Pero simula nung dinalaw mo ako sa bahay noon at sinabi mong mauubos ang swerte ko, nagkandamalas-malas na talaga ang buhay ko. Alam mo, Hana, naghahanap ka lang ng taong masisisi sa kamalasang nangyayari sa buhay mo. Pero sa totoo lang, ikaw lang din ang may kagagawa ng kamalasan mong yan. Mang-aagaw ka kasi, kaya hindi ka aasenso. Tandaan mo yan. Hindi ko na sinagot pa ang sinabing yun ni Ate Carmela. Sapat na ang mga nasabi niya sa akin para ma-realize ko na siya nga talaga ang dahilan. Kaya imbis na magsimula ng live selling, mas inuna kong alamin kung paano ko kontrahin ang mga masasamang salita ni Ate Carmela. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung may kilala ba silang albularyo. At sa paghahanap, nahanap ko ang isang matandang babae. Nang tawasin niya ako, nalaman niyang may isang babaeng may matinding inggit at galit sa akin. Gumagamit daw ito ng isang pulseras na nagbibigay ng evil eye o kulam gamit lang ang salita at titig.
Hindi ganong kalakas ang ganitong klaseng kulam. Hindi nakamamatay, pero kaya niyang sumira ng buhay ng isang tao. Ganon ang eksaktong nangyayari sa akin. Kaya binigyan din ako ng albularyo ng pulseras na kokontra sa lahat ng mga sinasabi ng babaeng ito. Babe, saan ka nang galing? Umalis ka raw, sabi ni nanay. Oo. Umalis ako at naghanap ng isang albularyo na makakatulong sa akin. Ha? Bakit ka naman nagpapaalbularyo? Ano ba nangyayari? May problema ba? Ang problema kasi, hindi na ako nawalan ng kamalasan sa buhay eh. Nagsimula sa pagkabinat ko. Hanggang ngayon, sobrang minamalas pa rin ako. Nasa isip mo lang kasi yun. Nag-iisip ka kasi ng negatibo eh. Ano ka ba, Mike? Asawa mo ko, pero parang hindi mo ko pinaniniwalaan. Asawa ba talaga kita? Babe, hindi naman sa ganun. O sige, ano ba sabi sa'yo ng albularyo? May kumukulam daw sa akin. Gamit lang ang mga salita at titig. Hindi man ganun kalakas ang ganung klaseng kulam, kaya nitong sirain ang buhay ko. Kaya bawat kilos ko, para bang palaging may nagbabantay. Para bang palagi akong minamalas. Hindi ako sigurado kung maniniwala ba ako sa mga ganyan-ganyan, babe ah. Pero sige, kung talagang may kumukulam sa'yo at ginagawang malas ang buhay mo, subukan mong mag-live selling bukas. Doon ka palagi nagkakaproblema, di ba? Palaging nagkakaroon ng aberya. Bala ko na talaga yan, Mike. Maniwala ka. Sigurado ako dito. Kinabukasan nga, kagad kong sinimulan ang pagsiset up ng pagla-live selling ko. Kontra kagad si Ate Carmela sa ginagawa ko. Makikita sa mga mata niya ang matinding inis at para bang sinasabi niyang hindi mangyayari kung anuman ang gusto ko. Pero sigurado ko na kayang kontrahin ng suot kong pulseras ang mga salitang nasa isip niya. At tulad nga ng inaasahan, na sold out ang lahat ng mga paninda ko. Naibenta ko, pati ang matagal ko nang nakatambak. May mga appliances din akong nabenta na dating bigla na lang nagkaroon ng sira. O kaya naman, ayaw talagang bilhin. Nabenta ko lahat, Nay. Ang galing. Hay nako sa wakas. At nakabalik ka na rin sa pagbebenta mo, Hana. Nabawasan din ang tambak dito sa bahay. Kaya nga po, Nay. Konti na lang po ang mga appliances. Mamaya rin po, ibabalot ko na po ang mga nabili na para may deliver na po bukas. Parang napakasaya nyo yata. Abay syempre, halos na ibenta ni Hana ang lahat ng mga paninda niya. Kaya talagang masaya kami. Ha? Talaga? Pero paano nangyari yun? Eh di nag-live selling ako. Bakit parang hindi ka yata makapaniwala, ate? Disappointed ka ba? Paano ba naman kasi? Palagi mong sinasabi na mamalasin itong si Hana. O ayan, kabaligtaran ang nangyayari. Nay, sadyang hindi lang po siguro umaayon ang pagkakataon sa akin nung mga nakaraang buwan kaya ganun po ang nangyayari. Baka nga, tapos itong hipag mo, iniisip kagad, mamalasing ka. Hay nako, ewan ko ba. Imposible. Imposible yan. Ano bang imposible, Carmela? Hoy Carmela, saan ka pupunta? Ano ba nangyari sa batang yon? Hayaan niyo na po, Nay. Bitter lang po talaga siguro siya dahil nawala na po ang kamalasan ko. Base sa reaksyon ng muka ni Ate Carmela, halatang hindi siya natutuwa sa naging resulta ng muli kong pagbabalik sa pagla-live selling. Ibig sabihin lang nun na siya nga talaga ang may matinding galit at inggit sa akin, tulad ng sinabi ng albularyo. Napansin ko rin ang suot niya na kulay itim na pulseras. Yun siguro ang sinasabing nagbibigay ng kulam sa akin. Ilang araw pa ang nakalipas at napapansin ko ang matinding init ng ulo ni Ate Carmela. Kung palagi na siyang galit noon, mas lagi na siyang galit ngayon. Lahat ng bagay ay pinag-iinitan niya. Ultimo ang mga anak niya. Hanggang sa isang araw, napuno na si Nanay Elena
sa sobrang init ng ulo ni Ate Carmela. Hoy Carmela, ano ka ba? Bakit mo pinapalo ng ganyan ang mga bata? Ang titigas ng ulo eh. Sinabi ko na huwag maingay. Na huwag silang kwento ng kwento sa akin ng kung ano-ano nangyayari sa buhay nila. Pero panay pa rin ang pagdadaldal. Nakakarindi na mga boss nila. Natural na magdadaldal ang mga bata, Carmela. Hindi ka pa ba nasanay sa mga anak mo? Mahilig sila magkwento. Mabuti nga't nagkikwento sila sa iyo eh. Paano kung may masama na palang nangyayari sa kanila? Sige nga. At ipagsawalang bahala mo lang ang ikinikwento nila. Walang masamang nangyayari sa kanila. At saka, bakit ka ba nakikialam, Nay? Mga anak ko to. Kaya dapat ako lang dumidisiplina sa kanila. Kaya tumitigas ang ulo ng mga to eh. Dahil ini-spoiled nyo. Hindi ko ini-spoiled ang mga bata, Carmela. Sumusobra lang talaga ang pamamalong ginagawa mo sa kanila. Tignan mo itong panganay mo. May latay ang hita. Gusto mo tumawag pa ako ng pulis para tumigil ka sa pamamalo mo? Eh di pakulong nyo. Total, ayaw nyo naman talaga ako rito, di ba? Wala kayong pakialam sa akin dahil nandyan naman yung magaling yung manugang. Carmela, ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag nyo akong pakialaman, Nay. Ang pakialaman nyo na lang ay ang manugang nyo. Chinchinali ka! Visit kang bata ka! Ate, ano bang problema? Hala! Kukumprontahin ko sana si Ate Carmela, pero natigilan ako sa pagsasalita nang makita kong biglang tumakbo palabas ng bahay ang panganay niyang anak. 7 taong gulang pa lang siya, pero alam kong naiintindihan na ng bata ang mga nangyayari. Umiiyak siyang kumaripas ng takbo palabas, kaya agad akong nakaramdam ng pag-aalala. Dali-dali ko siyang sinundan, pero kahit nakalabas na siya ng bahay, parang wala pa ring pakialam si Ate Carmela. Paglabas ko, nawala na siya sa paningin ko, kaya agad ako nagtanong sa mga kapitbahay. Ang sabi nila, tumakbo raw ang bata papunta sa kalsada. Doon na ako nataranta. Mabilis akong tumakbo papunta doon, umaasang maaabutan ko si Chinchin. Pero sa isang iglap, isang tricycle ang biglang humagip sa kanya. Chinchin! Diyos ko po! Nagmamadali kong pinuntahan si Chinchin at kinarga. Mangiyak-ngiyak na ako sa sobrang pag-aalala. Mabuti na lang at mabait ang driver ng tricycle. Nakapitbahay lang din pala namin. Hindi ko naisip na puntahan pa si Nanay at Ate Carmela sa bahay. Ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yon ay ang makarating kagad sa ospital para magamot si Chinchin. Pagkarating sa ospital, mabilis namang umaksyon ang mga doktor at kagad na inasikaso ang bata. Kaya habang ginagamot ito, tinawagan ko na kagad sila Ate Carmela. Ano? Bakit ka tumatawag sa akin, ha? At saka nasan ka ba? Bigla kang nawala. Yung anak mo rito, oh. Ate, sorry. Hindi ko nahabol kagad. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ate, si Chinchin. Si Chinchin, ate. Ano bang? May nangyaring masama sa anak ko? Nasagasaan siya, ate. Hindi siya kagad nahabol. Nasaan kayo? Pupunta kami kagad dyan. Nasa ospital, ate. Ginagamot na siya ngayon ng mga doktor. Naghintay ako kila Ate Carmela sa ospital. Habang naghihintay, hindi mapigil ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Takot at kabado ko sa kung anuman ang mangyayari kay Chinchin. Ilang minuto rin ang lumipas bago sila nakarating. Kasama niya si Kuya Sanjo na halatang kakagaling lang din sa pag-iyak. Nasaan si Chinchin? Kumusta na siya? Anong sabi ng doktor? Ang sabi sa akin kanina ng doktor, nawalan siya ng malay, ate, dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkakabangga sa kanya. Tumama ang ulo niya sa sahig. Kanina, pinasitis ka na siya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ulit yung doktor na tumingin sa kanya. Kaya hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Diyos ko! Kasalanan ko to. Dapat hindi ko na lang siya pinaginitan.
Baka kung ano na mangyari sa anak ko. Diyos ko. Ate, huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos sa atin. Nadala ko naman kagad siya sa ospital kaya sigurado na naagapan nila ang pagdurugo ng ulo niya. Hindi. Hindi na maaawa sa akin ng Diyos pagkatapos ng mga masasamang salitang binitiwan ko sa iyo. Ate! Hindi ko na muling nakausap si Ate Carmela nang bigla nang lumabas ang doktor at tinawag ako. Ako kasi ang inilagay kong guardian ng bata. Sabi ng doktor, stable na ang kalagayan ng bata at kasalukuyan ng tinatay ang sugat nito. Lahat kami ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay ligtas na si Chinchin mula sa kapahamakan. Nang magising na siya, inobserbahan na lang ng mga doktor ang kalagayan niya sa loob ng 24 oras. Pauwi na sana kami kinabukasan. Pero nang makita ni Ate Carmela ang bill, halata ang panlulumo sa kanyang muka. Ate, asikasuhin mo na si Chinchin. Ako nang bahala dyan. Ha? Pero Hana, malaki to. Binigyan ako ng tricycle driver ng konting pera, pandagdag sa pambayad. At saka kayang-kaya ko na itong bayaran. Huwag ka mag-alala, ate. Sige na. Hana, sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa iyo noon, handa mo pa rin akong tulungan. Ate Carmela, sino pa ba magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman. Pasensya ka na talaga, Hana. Pasensya ka na sa lahat ng mga ginawa ko at sinabi ko sa iyo. Ayos lang yun, ate. Huwag ka nang umiyak. Unahin mo ang anak mo. Sige na. Maraming salamat talaga, Hana. Totoo nga ang sinabi ni tatay na ikaw ang swerte ng pamilya namin. Sadyang hindi ko lang nakita yung kagad dahil masyado akong abala sa pagtingin sa lahat ng pagkakamali mo. Masyado kong hinanap ang mga mali mo sa kabila ng lahat ng mga nagagawa mong tama. Ay ate, tama na nga po yan. Pati ako naiiyak na sa'yo eh. Hindi sinabi sa akin ni Ate Carmela ang tungkol sa pangkukulam niya sa akin. Hindi ko na rin binanggit sa kanya na alam ko yon. Basta't ipinakita niya na lang sa akin ang kanyang pagsisisi. Nakita kong hindi niya nasuot ang kanyang pulseras. Kaya hinubad ko na rin ang sa akin. Pero kahit na inalis ko na ang pulseras na ibinigay sa akin ng albularyo, hindi na ako muling minalas ng gusto dahil sigurado ko na hindi na uulitin pa ni Ate Carmela ang ginawa niya sa akin. Ay grabe, sobrang sakit ng likod ko sa sobrang haba ng oras na nag-live selling ako. Parami na rin kasi ng parami ang demand ng mga customer ko. Mas mabuti sana kung mag-hire na tayo ng tauhan. Kahit tagabalot lang ng mga order. O kung gusto mo, mag-resign na ako. Ano ka ba, Mike? Hindi ka pwede mag-resign, no? Dapat may isa sa atin na may trabaho sa kumpanya. Hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa negosyo ko, diba? Naniniwala ako na magiging mas maganda pa ang negosyo mo, babe. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan mo? Naniniwala naman ako, babe, pero kasi hindi ka pwedeng mag-resign ngayon. Saka na siguro, kapag may kumpanya na ako. Sige hihintayin kong maging personal alalay mo ko. Asawa ng CEO. Ayos, di ba? Personal na alalay talaga? Ewan ko sa'yo. O bakit? Personal na alalay na all around. Ikaw na rin ang magpapasahod sa akin. At ibibigay ko naman sa'yo ang sahod ko bilang asawa mo. O di ba ang galing nun? Teka, parang ang weirdo nun Uso na ngayon yun. Lalo na at strong independent woman ka. Ay nako, hindi porket strong independent woman ako, magiging dependent ka na sa akin.
Siyempre, kailangan mo rin kumilos ng sarili mo, no? Gusto ko sana na sundin mo rin ang sarili mong pangarap. 'Di ba? Pangarap mong magkaroon ng sariling negosyo. Oo, pero mas okay sana kung iisa lang ang negosyo natin para patatakbuhin natin ng sabay. Nako, saka na nga lang natin pag-usapan yan. Basta ang gusto ko, may sarili kang pangarap sa buhay, babe. Hindi yung sinusundan mo lang ang pangarap ko. Paano yan, babe? Ikaw ang pangarap ko. Nako, ewan ko sa'yo. Matulog na nga tayo. At pagod na ako. Uy, aminin, kinilig siya. Ewan ko sa'yo. Makalipas lang ang isang taon, kagad na naging maganda ang takbo ng negosyo kong ukay-ukay. Hindi na lang ako nagla-live selling. Nagkaroon na rin ako ng sariling tindahan. Pero kahit na may tindahan na, mas malakas pa rin talaga ang online selling. At dahil nga sa mataas na demand ng mga naging customer ko, kinailangan ko na rin mag-hire ng mga tauhan. Halos buong araw na rin kasi kaming nagla-live sa iba't ibang platform. Nay, happy birthday po. May regalo po ako sa inyo. Heto po. Oh, himala yata at niregaluhan mo ako ngayon. Nanay naman eh. Siyempre naman. Ngayon lang talaga ako makakapagregalo sa inyo. Dahil ngayon lang naman ako nagkaroon ng trabaho, di ba? At saka, deserve niyo po yan. Dahil ikaw ang nagbabantay sa mga anak ko. Ay sus! Bumabawi na talaga ngayon si Carmela. Nakakatuwa nga po talaga si Ate Carmela ngayon. Ang laki na po ng pinagbago. Ewan ko sa inyo. Masyado niyong pinapansin eh. Baka mamaya mausog at bumalik na naman ang dating ugali ko. Bahala kayo dyan. Huwag niyo na po kasing pansinin. Ate Carmela, bakit pala na-late ka ng uwi ngayon? Medyo gabi na. Tapos na po kaming kumain ng handa ni nanay. Ikaw na lang ang naiwan. Kasi naman si boss, Sabado na Sabado, nagpa-overtime. Nagpaalam na nga ako na kako birthday ng nanay ko at kailangan ko nang umuwi ng maaga. Pero yun, naggalit at kailangan na raw naming matapos ang gawa para ma-deliver na. Alam mo ate, mag-resign ka na lang kaya sa pinagtatrabahuan mo at sa akin ka na lang magtrabaho. Gagawin kitang tagabalot ng mga i-deliver natin na item. Hindi mo kailangan mapagod ng ganyan dahil hindi naman ako nagpapa-overtime. Kaya nga naman ate, mas mabuti nga talaga na kay Hana ka na lang magtrabaho. Ang tagal mo na ring nagpapalipat-lipat ng trabaho eh. Kaya nga eh. Pero alam niyo yun, nakakahiya kasi. Hindi mo kailangan mahiya ate. Magkapatid naman tayo at asawa ko si Hana. Kaya parang magkapatid na rin naman kayo. Basta, ayoko magkaroon na naman tayo ng alitan. Mas mabuti na yung ganito. Kung sakali mang sumama ang loob ko sa boss ko, malaya akong umalis ng trabaho. Hindi kagaya kapag kayo ang boss ko. Pag sumama ang loob ko, di ano na. Mas masakit, di ba? Tama si Carmela. Mas mabuti na yung ganitong sitwasyon. Wala na samaan ng loob. Lahat tayo ay magkakabati na. Masaya ako na kahit papano. Nag-matured na si Carmela. Bakit tay? Hindi ba ako mature dati? Hindi. Hindi mo pa rin ba tanggap? Oo na po, tay. Totoo naman eh. Tanggap ko na po ngayon. Ang mabuti pa ate Carmela, kumain ka na habang mainit pa ang pagkain. Hindi na yung masarap kapag malamig na. Sige na ate. Ganun ba? O sige. Sino ba nagluto? Si Hana, hindi raw pwedeng magluto ang may birthday eh. Totoo naman po na hindi pwede. Dapat, relax lang po kayo kapag birthday nyo. Paano naman ako marirelax? Nag-alaga kaya ako ng mga batang makukulit. Makukulit, pero tuwan-tuwa ka rin naman sa kanila. Tay, mukhang nagugustuhan niyo na po na wala kang trabaho ah. Abay syempre, nalilibang naman ako sa mga apo kong mababait. Panyero,
Sa wakas ay naging maganda rin ang relasyon namin ni Ate Carmela. Akala namin, hindi siya magmamatured na palagi na lang siyang galit at naiinggit sa atensyong ibinibigay sa akin ng mga biyenan ko. Hindi ko alam, pero mukhang na-realize niya kalaunan na mahal naman talaga siya ng mga magulang niya. Sadyang siya lang mismo ang naglalayo ng sarili niya sa kanila. Habang sa akin naman, walang magarbong salita. Nagpatawaran kami ni Ate Carmela. Simula noon, hindi na kami nag-away ulit. Madalas na naming maintindihan ang isa't isa. May mga pagkakataon pa nga na nakakabanding ko siya, lalo na kapag may birthday ang isa sa kapamilya namin. Panyero, ilang taon na rin po ang nakalipas at masasabi kong naging maganda talaga ang takbo ng kita ko bilang isang live seller. Hindi ako nagsisisi na sinubukan ko to noon kahit na iba pa ang opinyon ng hipag ko. Pero kung tatanungin niyo po ako kung nagtrabaho ba si Ate Carmela sa akin, hindi po talaga. Tama naman din siya na mas mabuting hindi kami magkasama palagi dahil kung magkasama kami, baka magkaroon na naman ng alitan sa pagitan naming dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Panyero. Sana ay may natutunan ang mga avid listeners nyo sa kwento kong ito. Hanggang sa muli. Isa na naman pong napakagandang kwento ang natapos po sa araw na ito. Ano pong masasabi nyo kay Carmela dahil po sa sobra niyang pagiging inggitera? Nagpakulam pa nga ni. Comment nyo lang po at pipili po ko ng magandang comment at babasahin ko po sa next nating video. Pero bago po ako mag-shoutout, para po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin pong channel, subscribe na po kayo at i-like, i-share at mag-comment po sa ating video. Napakalaking tulong po nito para po sa aking channel. Ito na po. Sabi po ni Bernardita de la Cruz, good morning po Idol Blair, bagong channel mo. Wow, ang galing-galing niyo po talaga. Salamat po sa bago niyong upload. Sabi naman po ni Frit Avelar, ang galing-galing ng boses Idol, iba-iba. Lalo na pag nagiging mataray na old lady. Sample mahaderang biyenan, kapitbahay na epal, at pag nagboses lalaki naman, machong macho. Sabi naman ito ni Emmy Reyes, shout out po, silent listener from Jordan. Hello po sa lahat po ng mga OFW dyan po sa Jordan. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sabi naman po nila Lane, shout out, Panyero, listening from Singapore. Nakakatuwa po kayong panoorin kasi bigay na bigay ang bawat eksena. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Lalaine. Sabi naman po ni Jingjing De Castro, listening from Muscat, Oman. Hello po, Ma'am Jingjing, at sa mga kasamahan niyo pong OFW dyan, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig at pagsuporta. Sabi naman po ni Donas Vlog, galing naman. Di na ako makatulog pag di ako nakikinig ng kwento nyo, Sir Blair. The Voice Addict at Apong Isaac at Panyero Stories. Wow, salamat po. Sabi naman ni Bieber Lea Mambat, ang galing ng boses matanda, Idol. Salamat po. Sabi naman po ni Mercy Grace Shooting, ang cute ni Sir Blair, ang sarap panoorin, di tulad ng... Wow. Sabi naman ni Hernan Riquez, Sir Blair, listening po in Taiwan, pa-shoutout po Sir Blair. Hi Hernan Enriquez, shoutout sa inyo dyan sa Taiwan, pati sa inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi naman po ni Priscilla Almirez, maraming tao na ganyan ang ugali at nakakalungkot talaga. Pero di ko mapigilan na mapangiti pa din pag nakikita ko ang facial expression mo, Sir Blair. Kasi pati ako napapangiwi din.
Yon, shoutout po kay Lucy Indaya, shoutout po kay Aleli Morales, shoutout po kay Eugene Ebol, shoutout po kay Cutes Sorbibo, shoutout po kay Leia M67U, shoutout po kay Maanyag Togle, shoutout po kay Rona Galado. Sabi po ni Maanya Togle, di pa sana ako mag-subscribe eh. Another blessings, sir. God bless always. Listening and watching here in Kuwait. Yon. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli.